Hello! Hi po. Hi! Magandang umaga. Umaga. Opo. Magandang umaga din. Magandang umaga. Magandang umaga po. What's your name? Liz. Liz na lang po, Papa Jack. Ano ulit? Liz. Liv. Liz. Lizzy. Liz. Liz. Yes. Parang tigas ang dila mo din sa pang... Liz. Lizzy. Hindi mo sabi na maayos. Liz. Yes. Liz. Parang Liza. Yes. Ilan taon na si Liza? Liz pala, sorry. 33 po. 33. You're calling from what part of the world? Bulacan. Saan sa Bulacan? Malolos. Malolos. Yes. Kailan ba ako nakapunta? Lalagpas pa yan ng di ba, ng Bukawi, no? Opo. Actually, hindi ako marunong mag-commute. Pero pagka SLEX, sa tabang exit yung pasok. Hindi marunong. Di ibig sabihin, may kotse ka, no? Before. Ngayon, wala ka ng kotse. Wala. So, nagko-commute na ako. Pero kasi meron direct bus dito going outside. Hindi na cutting. Kaya ganun. Oo. So, Ano yan? May P2P, no? Hindi. Victory Liner. Victory Liner dyan. Tapos, ang end nila ay Monumento, LRT. Oo, sa may Victory Mall. Yes. Sa may Grand Central. Oo, paglabas mo sa kabilang side, Eurotel, no? 350 hours, 3 hours. Ba't ba ito alam? Hindi ko alam. Sorry. Yung alam ko lang Grand Central. Ano naman to, pa Jackson, dahil mong alam. Sorry na, Oo, yung pala, Eurotel, dun sa mismong bunga. Sabi ko sa iyo pag kumanang ka dun sa likod, dumaan ka, Eurotel yon. Pero pag dumiretso ka pa para kumaliwa naman ng MacArthur, may Love Boat doon. Pero pag hindi ka kumaliwa doon sa Eurotel, pag bumalik ka pa kanan, Best Friends yon. Oo, tama. Malaki na nga pala yung Eurotel doon sa may bandang roton. Hindi ko alam kung malaki. Nakita ko lang yung maliit na signage. Yan po. Astrotel yun. Tama. Astrotel pala. Sorry, hindi pala Eurotel. Astrotel pala. Isa lang ang may-ari. Sila din yata may-ari. Green. Di mali ako. Hindi ko kabisado. Okay na kayo. Sige na. Sige. Anyways, si Liz ay 33 from Bulacan. Ako. Okay. Anong ginagawa sa buhay? Engineer. What kind of an engineer are you? Hindi ko alam kung pwede ko sabihin kasi very maliit lang yung industry. Geodetic engineer. Pakpay ka diya. Hindi. Hindi. Something that flies. Ano na? Lumilipad. Aeronautics engineer. Oh, yeah. Napaka-technical. Malapit na. Kaya mo na, pero napaka-technical. Opo. Napaka-technical na. Alam mo, napapascinate ako sa airplanes. Airplanes yan, di ba? Trivia, no? Mas takot akong bumiyahe, mag-commute sa jeep, kesa mag-travel sa airplane. Because sa airplane, it's one of the... No, it's not one. It's the safest mode. One of the safest. No, it's not one. It's the safest mode of transportation. Yes. Correct. Since nasa loob ako, I can see a lot. Yung mga double layerings or like multiple layerings of... Yung mga redundancy, no? Yes, correct. And then mga maintenance, yeah. And a lot of standards na kailangan i-follow. Oo, malala ang checklist di ba? Yes, correct. So, aside from Philippine laws, international laws. So, ayun. Kaya, mas nakakatulog ako ng mahimbing sa airplane. May napanood ako ng nakaraan. Kasi di ba, si biyahe ako, parang buwan-buwan ako nasa aeroplano tawag nito. Di ba pag may turbulence, in reality pala, sa labas ng plane, parang gumalaw lang yung plane ng 1 inch, 2 inches lang pala yun. Yes. Ganun lang pala siya. Although there are many types. So meron din talagang mga severe turbulence. May mga ganun. Tsaka pala, parang 100 times capable yung airplane of handling those pressure.
Oh, yes. Correct. Oo. Correct. Totoo. So, Tumigil ako na. hindi ako, but it's normal na yung people, parang matatakot sila, mag-worry sila pag nandun sila kasi hindi siya normal feeling na nanginginig, ganyan. And alam mong nasa Erica. So, yung mga nagpapanik, naman yun, understandable. Sa ganong situation. Sabagay. Pero yun, anyway. Tinatanong nila kung ano ka daw, stewardess. Pag stewardess ang ginamit na term, matanda na yan eh. Kasi ang gamit yung cabin crew. Yeah. Actually, yung mga big airlines, they call their cabin crew stewardess. Stewardess. Classic. Yes. Pero yung mga talagang bago ngayon, they call them cabin crews. Ganyan. Anyways, hindi po siya stewardess or cabin crew. Siya po ay engineer po. Yes. Good. She is in charge of the maintenance. Yes. Diba? Kumbaga yung airworthiness ng airplane. Wow! Airworthiness ay not normal word. I'm proud of you, Papa. Hindi nanonood kasi, especially yung jet engine. Oh. There are 4 processes of jet engine, di ba? Suck, compress, ignite, blow. Tama? Yes. O di ba memorize ko? Kakapanood ko yan ng air crash investigation na Gio. Yeah. Kapag ka naman yung paglipad, wait, lift, and drag. Ang mga ganyan, di ba? Tapos yung mga, ano bang V yung pag point of no return na pag kailangan mag-V, V10, ano ba yan? Sorry, nakalimutan ko yung tawag. Yung no decision, may tawag sa gano'n na hindi na sila pwedeng starts bumalik. with letter V, V. Ano ba yung V na yan? Ibang V yung iniisip nyo, ha? Iba yun. And then may word na decision dun. May word na decision. Decision speed or something. Oo, parang retard. Di ba, naalala ko yung mga ganyan eh. Di ba, mga retard. Merong tinatawag na return to base. Sabi daw Vilma Santos, hoy! Hindi, ano lang to. Kaya ko lang alam tong mga to. Dahil nanonood ako ng air crash investigation. V-neck, bakla. Ang pusang... Teka, i-search na nga lang natin para alam natin. Parang din nangungula. Ano pa? Sino ba? What pilots... Anong pwedeng i-search natin? What pilot... Pwede mong i-search yung what speed is the pilot cannot turn back. Ganun. V1. Yes. Pag sinabi ng pilot tuloy yung pilot. Pag sinabi ng pilot na V1, ibig sabihin kailangan niyang ituloy. Kailangan niya ituloy yung take off. Parang gano'n. Ewan ko lang. Yun lang na. And then iikot siya. Doon na magkakaroon ng diversion. Iikot siya. Yeah. Sabi dito, sabi rito, nakalimutan ko. Sabi dito, V daw for, ano to? For babalik. Yeah, di na babalik. Kukulit nyo, maga na! Busang gila itong mga to. Anyways, are you married? No, pero single mom. Single mom, okay. Okay. Ilan taon na anak mo? Around 2. Around 2. Okay. Yes. Okay. Kamusta kayong tatay niya? Magkaaway? No contact. Missing in action. Okay. Mukhang... But it's not the topic at all. Okay. So I don't want to talk about him. Okay. We will not go there. Ba't tayo magkausap ngayon? Yeah, thank you. More likely family thing, breadwinner thing, gano'n. Nako po. Hopefully, maraming makaintindi. Maraming makarelate. Gano'n. Yeah. So, Papa Jack, ako ay breadwinner at the same time. Single mom. So, breadwinner to my mom and younger brother. So, hindi na namin kasama yung tatay namin. So, you are providing for your mom and one brother? Yes. Magkakasama kami. So, plus yung anak mo? Yes, correct. Okay.
And ayun. So may tatay pa ako, although hindi na siya dito nakatira, and hindi na rin siya nagpo-provide at all. Okay. Technically, ako everything. Mhm. And yung kapatid ko nakasama ko, yung younger brother ko, kaka-start niya lang magtrabaho. Okay. So technically, bilang yung kapatid, na ako kasi nag-support talaga ng pag-aaral niya ever since. Gusto ko na ikat na yung parang norms na dapat mag-support ka. No? So sa kanya ko na binigay yung parang life na, ikaw, support mo yung sarili mo, invest, magtipid ka, mag-save ka. You don't have to parang magbigay, ganyan. Kasi kaya ko naman kung dito sa bahay. Tapos, kung may sobra ka na, sige, magbigay ka. Ganun. Gusto ko na matuto na siya. And ayoko nang magbigay ng burden sa kanya. Gusto ko malaya na siya kung ano. Kakaiba yung outlook mo. Yung iba, pinapasa yan. Ikaw naman, ayaw mo. Kumbaga, you wanna start. Okay. That's very nice to hear. Totoo. So, yun. So, hindi ko siya inuobliga and all. And yung ngayon, wala kaming katulong. So, ang primary care ng anak ko is yung nanay ko. So, Okay. Dati I'm working abroad, pero nung nagkaanak ako, I decided na dito na sa Pilipinas. Okay. Saan ka dati? Asia naman. Part of Asia. Malaysia? Truly Asian? No. Iyan mo na, irrelevant naman yun. O, tapos? Yes. So, pero umuwi nga ako nung nanganak ako because hindi ko afford doon since tawag dito, mahal yung cost of living. So, kailangan kong umuwi. And then, pwede naman akong bumalik pero I decided na hindi na nung nakita ko na yung anak ko. So, yun. Naghanap ako ng way na makakapag-work ako to support still kung ano yung although hindi na kasing marangyanang before. Okay. So, sakto na. Kumbaga, sakto lang. Okay. Sakto na. Pero, grateful pa din kasi hindi siya considered middle class pa rin. Nung sinabi mong mataas ang cost of living, Singapore ang hula nila. Ang galing naman. Anyway, mahal ka. Kinakabahan ako. Ang mahal kasi doon. Yeah. Tsaka Hong Kong din ang mahal din. Yeah. So, actually, work pa ako doon hanggang nung buntis ako. Okay. And it cost me like $500,000 dahil lang sa pregnancy. Talaga? Yes. So, nung nakita ko na yung cost kung magkano kapag ako nanganak doon, oh my God, abutin ako ng almost 2 million. So, parang, kasi wala akong insurance eh. Hindi siya covered. May insurance but hindi siya covered. Okay. So, ayun. So, sabi ko, uwi na lang ako. So, nakapag-ipon naman ako. So, kahit hindi ako mag-work for maybe like 6 months, kayang i-support even yung hospital and all. So, wala akong inabala. Kahit, yan ako ever since. Ayoko nang aabala. Ayoko nang strong, independent. Nagbibigay ng stress sa magulang ko. Yes. Ganyan ako ever since. So, ayun po. Ngayon, okay naman, Papa Jack. So, kaso lang, meron akong kapatid. May isa pa kaming kapatid. Panganay siya actually. Sobrang problematic niya. Okay. To the point na sinukuan na siya ng parents namin. So, tatlo kayo magkakapatid. Middle child Correct. ka. Yes, ang galing. Oo. Ang galing. Or like, mathematically common sense nga pala. Oo, tama. Hindi. Kasi, I just pay attention. panganay siya. Yes. No. Doesn't take that when you're telling me a story, I really pay attention. Thank you po. So, yun po. Medyo problematic siya. Ever since. To the point na yung nanay ko, may trauma na sa kanya. Anong klaseng problema yan? Hindi siya user or what. Hindi siya ganun type of person. Pero siya yung Papa Jack. Kapag meron siya, wala kang maririnig sa kanya and all. Pero pagka nagkandalet siya, dun niya kayo kailangan niyo sang supportahan and all. And then, meron kasing mga... May asawa na ba siya? Wala. Technically, hindi siya kasal, pero meron siyang ka-live-in partner. So sa madaling sabi, kumbaga, he's now living a life of his own.
Tapos ano siya Papa Jack, meron pa siyang 2 panganay, gano'n. Sa iba na hindi niya sinu-support and yeah. Okay. Tapos ngayon, may nabuntis siya, yung live-in partner niya. Nabuntis niya nang wala na naman siyang trabaho. As in, hindi ko maintindihan yung decision making niya. Na iniisip ko, ganun ba baba yung ano niya, yung IQ? Kasi as in, mga basic decision making, sobrang palya. Like, nabuntis, nag-resign. Bakit ka nag-resign? Kasi kailangan mong bantayan. Parang ganon. Mga ganong type of decision making. Then, sino magsusupport? So, ngayon, kaya ako tumawag. Kasi, torn ako sa situation niya. Siyempre, kapatid ko pa din siya. And sa totoo lang, na-hurt ako sa sitwasyon niya. Kasi, alam mo yun, sabay kayo lumaki. So, kahit sabihin mo na ever since, parang wala naman talaga siyang, hindi siya ambitious, wala siyang plano to make his life, parang bang mayaman and all. Hindi mo rin, baga, hindi mo rin kayang, hindi mo rin na-imagine before. Ganun yung life na puntahan niya. Yung ganun, walang regular na trabaho, kung saan-saan, masasabi na napalayas na naman kami dito, wala na naman kami. It's so sad kasi makakita ng ganong kapatid. Tapos, ngayon, mga ilang days na siya nagmamakaawa. So, sinabi namin na, wala kang trabaho. Hindi kayo pwede dito technically kasi sinong mag-aalaga ng anak, nung asawa mo pag nanganak. Hindi naman pwede yung nanay natin. Kasi siya ngayon nag-aalaga sa anak ko. Hindi naman ako makakakuha ng katulong para dyan. So, ang in-advise ko, pauwiin mo muna sa kanila. Magtrabaho ka, mag-ipon ka, and then kapag kaya mo, kunin mo. Ganon. Tsaka tayo mag-usap. Ganyan. Kasi parang, ang lagi kasi sa kanya, Papa Jack, hindi siya nakikinig ng payo. Parang ang gusto niya lang, tulungan mo siya in his own terms. Kung pera yung kailangan niya, pera yung kailangan niya. Hindi niya maintindihan hanggang sa nandun na siya sa pinaka-bottom, tsaka lang siya magsasabi na, sorry, hindi ko kasi ako nakinig. Sorry, kasi ganyan. Tapos ngayon, ilang days na siya nagmamakaawa na wala na siyang matutuluyan. Ayun, nakinig naman siya. So, sinundo ng magulang yung partner niya. So, technically, sila na muna yung mag-aalaga doon sa partner niya. And then siya, nagmamakaawa siya kasi wala na siyang matuluyan, ganyan. Kaso, kung kausapin yung nanay ko na, paano ito papuntahin muna natin dito, ayaw na talaga ng nanay ko. Kasi, hindi ko na siya masisik. Kasi nga, sa dami talaga ng problema na ibinigay niya. So, sobrang dami. Alam mo, Papa Jack, parang umabot ng 4 na oras yung nanay ko kakasalita ng mga lahat ng ginawang kalokohan ng kapatid ko. Na hindi ko alam, na tinago niya lang. Mga So, kami ng bunso kong kapatid, naaawa naman kami. Hindi ko rin siya kayang isupport ng, sige, mag-rent ka, ito na muna, ito. Hindi ko rin siya kayang isupport ng gano'n. Pero, parang, hindi ko rin kaya na. Siyempre, hindi ko alam dahil mother instinct to, na biglang gano'n na intense yung care ko sa ganyan. Na, siyempre, nagpa-flood na siya ng message na, wala na akong matakbuhan, wala na akong mapuntahan, ganyan. Kami ng kapatid kong bunso, yung medyo nahihirapan kung paano namin siya tutulungan. Tapos, kasi yung nanay ko sumuko na, yung tatay ko hindi na rin siya pinapansin. Hindi ko alam. Nakukonsensya ako na ngayon hindi ako makatulong kasi nakukonsensya ako na hindi ko alam kung paano solusyonan yung problema. Hindi ko naman siya pwedeng saluhin. Parang dumating kasi ako sa point, Papa Jack. Hindi ko naman pwedeng saluhin lahat. Alam mo yung sinabi ko na nga sa bunso kong kapatid, Papa Jack, na alam mo, sa totoo lang, kung masama yung ugali ko, kinat off ko na yung kapatid natin yun. Because I carried all the burden for many years. Nang ako lang, parang feeling ko wala akong katuwang. Hindi niya ako natulungan na
parang mapaunlad ba yung buhay namin, gano'n. Ako lang 'to lahat na kung tutuusin ang layo na namin sa dati naming buhay before, which very proud ako sa sarili ko, kasi nagawa ko 'yun. Kaso parang, yung point na hanggang kailan mo kaya gagawin na ikaw lang mag-isa, gano'n. Ngayon, hindi ko naman siya sinasabi ng nanay ko, "Hindi mo naman dapat problema 'yan. Problema niyan ng kapatid mo, hayaan mo siya. Hayaan mo siya mag-isip ng paraan." Kaso naaawa naman ako. Naaawa. Naaawa ako hindi lang sa sitwasyon niya ngayon, naaawa ako sa kanya in general kung saan siya papunta. Kung saan papunta yung buhay niya. Kasi hindi ko nga alam kung mahina lang ba talaga yung ano niya, yung pag-iisip niya, gano'n. Nakakalungkot. Sabi nga ng nanay namin, "Ay hindi, magiging cargo niyo na 'yan sa habang buhay." I wish I have many things, alam mo 'yun, mayaman ako, but hindi. Pero may nabasa rin kasi ako before na hindi pera yung solusyon sa ganyan. Kasi minsan nga 'pag nagbibigay ka mas lalong napapasama yung tao. Kaso hindi ba din alam kung paano tutulungan kasi sa totoo lang po ngayon, wala siya talagang lalapitan, even family side, wala. Kasi lahat sila napuntahan niya na before and lahat sila hindi naging maganda yung experience sa kanya. Even friends niya, wala siyang friends, wala ng friends na handang tumulong sa kanya, wala na ring kamag-anak na handang tumulong sa kanya. Kaya nung nag-chat siya 'no, kayo na lang ng kapatid ko yung parang aasahan ko, gano'n. Parang yung realization na, kaso hanggang kailan ka naman tutulungan, di ka naman natututo. Nakaka-worry Papa Jack na yung palpitations ko. Hindi ko na kasi talaga mapilit yung nanay ko. Umaabot na sa argument na nagagalit na siya. Nagbanta na siya na pagka pinapunta mo yan dito sa bahay, ako na lang siguro yung aalis. Uuwi na lang ako sa amin, sa nanay ko. Ikaw na bahala. Ganun. Kasi nga, ayaw niya talaga. Ayaw niya dahil sa mga bad experiences niya. Tapos, ang gusto ko lang, yung nanay ko, hindi ko naman siya nabibigyan ng malaking allowances. So, ang nabibigay ko na lang sa kanya, yung peace of mind, yung joy, yan. Yun na lang yung pambawi ko sa kanya na wala siyang iniintinding iba talaga. Yung kailangan lang yung anak. Yan. Hindi ko nga po alam yung tanong kasi siyempre, yung iba sasabihin, hindi, hayaan mo na yan. Pero, honestly, yung kapatid ko, Papa Jack, mabait naman yan. Very sweet guy. Yun nga lang. Di mo maintindihan kung anong tumatakbo sa utak. Ganun. Hindi siya basta gulero, hindi naman din siya, never yung nag-use. Hindi siya ganun, Papa Jack. Hindi rin siya mabisyo. Alam niyo, hindi siya nagyoyosi. Hindi na siya nagyoyosi siguro before. Hindi din siya pala inom. Ang tanging niya lang talaga, Papa Jack, kung paano siya mag-desisyon sa buhay. Yung anytime, parang okay lang siyang, sige, mawalan ako ng trabaho, hingi na lang ako kay Papa. Or, hingi na lang ako ganito, ganyan. Na parang nasanay po siya na may natatakbuhan at the end of the day. Sobrang okay ng buhay ko, Papa Jack, kung titignan. Pero, may isa na malulungkot ka kasi may kapatid ka na gano'n. Na, kasi yung isa kong kapatid ngayon, engineer din to, Papa Jack. So, ako talaga yung halos nag-ano sa kanya, nagsubaybay.
Ngayon, engineer na rin naman siya. Ito lang, itong panganay. Yung, ayaw mo namang sabihin patapon yung buhay. Kasi, bata pa rin naman siya. Baga marami pang mangyayari. Sabi ko nga sa nanay ko, wag na lang sukuan. Kaso, wala eh. Ayaw na rin yun. Sorry, Papa Jack. Baka nadadami kayo sa ganito. Ang hirap magkapatid. Kung kamag-anak lang, Papa Jack ko, gali ko madali ako mag-cut off ng tao. Kaso kapatid ko kasi ito. And kapatid ko siya na close ko siya. Alam niyo po yun. Kasi sobrang iksi lang, yun naman, maliit lang yung gap namin. So talagang lumaki kami ng magkasama. Yung bunso kasi yung malayo yung gap. So yun panganay yung as in kasama kong lumaki. So close talaga kami. Ay, nako. Sorry, diba? Ang hirap. Pinagpipray ko na lang, Papa Jack. Na kahit hindi na ako yumapat. Kahit sakto lang. Pero yung siya, yung kaming magkakapatid pa, maging maayos yung buhay. Lalo na siya. Kasi yung kanya, parang hindi na talagang kaya eh. Hindi. Parang dasal na lang yata yung makakasolusyon. Hindi nga po ako pumasok. Buti naintindihan ng boss ko kasi sabi ko medyo nagpa-fluctuate yung BP ko. So yung blood pressure ko. Kasi nga, dahil nai-stress ako sa kanya. Kakapapadala ko lang ng pera, imagine ka. Para lang matawid niya ulit yung kailangan. Ay, nako. Hirap, diba? Sabi ko nga po sa kanya na nung ako yung nagkaroon ng nung naging single mom and all, wala silang narinig. I still supported them. Ako pa rin, everything. I made sure na wala akong iistorbohin. I made sure na makatapos pa rin yung kapatid ko. Dahil ang lahat, inadjust ko budget and all. Para lang hindi ko maistorbo kahit sino. Sabi ko nga sa kanya, ikaw, lalaki ka naman. Kaya mo naman na. Sana yan. Sabi ko nga po sa kanya, alas nga kayo, dalawa kayo mag-partner. May katuwang yung partner mo. Ikaw, masisipag ka lang. Ako lang mag-isa. Kasi parang di nagsisink in sa kanya. Ko alam, Papa Jack. Pero actually kasi bata pa kami. Medyo gano'n na siya. Hindi talaga siya, sa aming magkakapatid siya yung hindi talaga, nabiyayaan ng talino. Gano'n. Yung tamang, lang, pumapasok. So, bobo siya, gano'n. Parang gano'n. Ini-interpret ko lang. Okay. Oo. Pero mo, Papa Jack, yung amazing sa kanya, ang bilis niya makakuha ng trabaho. Every time na, gusto niya. As in, ang galing niya. Pero siya. So, hindi siya bobo? Hindi, tinatanong ko nga siya niya, na sabi ko, uy, paano ka nakakapasa ng interview? Mostly ng interview ngayon, English or what, basta may proper,
parang proper pattern or what sa interview. Tapos sabi niya, wala, honest lang ako. Sabi ko sa umpisa, ma'am, hindi po ako magaling mag-English, magtatagalog lang po ako, pero nakakapasa talaga siya. Ano ang tanong mo sa akin? Yung Papa Jack, ano kaya yung gagawin ko ngayon? Hindi, sa totoo lang, naghahanap ako ng other solution. Paano? Paano gagawin ko ngayon? Wala. Tutulungan ko ba? Wala kang gagawin. Totoo po. Okay lang ba yun? Yes. When he decided to let go of his resources, he should have something or had something in mind that's going to support her needs, especially may anak siya. And you shouldn't be a part of those options. Ang problema dito, there are two parts of what you told me tonight. The first half is you almost don't want to have anything to do with him. The second half is you want to have everything to do with him. Tama? Papa Jack. Alam mo, Papa Jack, meron lang ako. Psst, mamaya ka na. Ako muna. Sorry. You will not have the capacity to be there for him every time that you want to be there for him. And that as early as now, kailangan ma-realize mo yan. Sooner, if not later, he will have to be the man that has to provide and be an example sa tatlo niyang anak. Kanina may nabanggit ka, no? The turning point of what you blubbered, no? You were just blubbering around it. Was when you said, nung ako naging single mom ako, wala akong inabala. Alam mo kung bakit? Because you had no choice. Because you had no one else to lean on to. That's why the only option that you had was to be strong and plow through all the responsibilities. Tama? Tama. Siya iba. May safety net siya. Ikaw yon. Yeah. And I shouldn't be telling you this. Alam mo kung bakit? Because your mom said so already. Hindi dahil hindi siya mahal ng nanay mo. Kung hindi, alam ng nanay mo, maybe this is what it's going to take to teach him a lesson. So allow him. Kung titira sa kalsada at matutulog sa waiting shed, hayaan mo siya matulog doon. Hindi mo siya pwedeng isave ng isave, and yet, he himself cannot do it for himself. Opo. Actually, pinapablock na siya ng nanay ko. Huwag naman. Hindi para daw hindi ko nung makita yung message. Well, kasi nga, no. Opo. Sa part na yun, you'll be wrong if you do that. You do not have to shun him. Hindi mo niya kailangang itakwil. He just have to learn his lessons. Magkaiba naman yun. He just has to learn. He just has to learn his lesson. Siguro yun lang yung need ko. Alam mo ganito yan. I get where you're coming from. Because I'm at your position for a long time. So personal sa akin to. Okay lang makisali ako, ma'am. Okay. Para tayong yung pressure bulkhead sa aeroplano. Alam mo yan? Apo. Yung malaking plato sa likod na nag-a-adjust ng pressure. Pag sinabi ng pilot na we're pressuring the airplane, gumagalaw yun, di ba? Yes. Sa likod. Expand. Otherwise, yung mga rivets ang gagalaw. Yes. So, ba't ko ba alam ito mga to? Parang ang gano'n, di ba? Safety net ka ng lahat. Naiintindihan kita. Kasi, we have this, ano ba to? How do you put this? No? We have this stupid idea that we can save everyone. That we are always a part of the solution to their problem that they created. And there's nothing wrong with that kung sobra-sobra tayo.
Mm-mm. Pero hindi eh. Wala kang backup plan. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit, Liz? Yes. Because you are the backup plan. I know. You are the backup plan. You no longer have a backup plan. Ikaw na yon. Hindi ka pwedeng maubos. May anak ka na. Things are different now. You are no longer just a daughter and a sister to them. You are now a mother yourself. Hindi pagdadamot yan. It's you making him realize what he needs to do. Ang dami mo sinabi kanina, simple naman sagot niyan, di ba? Hayaan mo siya. Stop having that messianic complex. Alam mo yun, di ba? Messiah complex. Narinig mo yan. Pag ugali mo yan, alam mo yung term na yan eh. Yes. Diba, Even sa relasyon, ganyan na kayo. Meron ka messianic complex, di ba, na parang pag may problema, dapat solusyon. Di ba? Oo, dapat, di ba? Oo. Kasi we find fulfillment solving another person's problem. Tama, mali? Oo, napupuno tayo. But at some point, mabalansihin mo yan. Kasi baka mamaya, yung pagtulong mo nakakabuti ng short term. But in the long term, nakakasama siya. Because you are sending a signal to your brother that he can always fail countless times. Because you're going to pick him up. Alam mo kung anong mahirap sa kapatid mo? Alam mo kung ano sa kuya mo? Alam mo kung ano? Ano? He is just no longer careless. He is already carefree. Magkaiba yun. Pag carefree ka na at magulang ka. Anong kasing halimbawa ang binibigay niya sa mga anak niya? And let's look at this from another angle. Ready? I don't know kung itong current girl ng brother mo ay last girl na niya. Kasi kung ako yung girl, mauumay ako dyan eh. Right? Yeah. You have to prepare yung kuya mo to be the man that he can be. So when the right girl comes, sana ito na yun, no? He can be man enough to lead a household. And just by giving him a comfort zone anytime that, and every time he fails, you are becoming an enabler. Tama, mali? Tama. You're becoming an enabler. Yun nga po. Yun din yung... Actually, yung iniisip ko nga po, baka kaya umabot na sa ganito kasi ganun noon eh. Ganun noon. Lagi siyang may natatakbuhan noon. Kaya nasanay na siya. Well, yan na natin nakaraan na yon. Okay na yon. Alright? Okay na yon. Yeah. Ayan na natin yung part na yan. This time, turuan mo naman siya na to become responsible and accountable for his indecisions in life. Wala siya matulog at sa waiting shed. Sino ba dahilan bakit wala siyang trabaho? Sino? Siya po? Hindi ko nga siya maintindihan. Parang hindi po siya talaga. Hindi mo siya kailangan intindihin. Let's unburden
Let's unburden yourself from the obligation that you need to understand him, to dissect his thoughts, to decipher yung kanyang yung thought process. Kasi parang you're burdening yourself na hindi ko mag-gets. Ba't kailangan mo intindihin? Hindi ko maintindihan yung mga reasons niya. Hindi mo kailangan intindihin. Walang sense yung iba. Ganun po. Basta, malalaman mo, wala na lang sa trabaho. Tapos, sasabihin niya, magpapamedical na naman. Sa hihingi siya ng pagpamedical. Gawan niya ng paraan. Gawan niya ng paraan. Gawin niya ng paraan. Siguro yung gusto ko lang talaga marinig pa pala. Huwag akong makonsensya kung this time wala akong gagawin. Yung mawala lang yung ganong guilt pa. Kasi nag-guilty ako. Siguro nga dahil may ganon akong ugali. Na feeling ko dapat may gawin ako. Hindi, not this time. Mm-mm. I guess you've done the part. Wala nga ako din sa kanya. Hindi ka naawa sa sarili mo. Ikaw yung babae. Naawa din naman. Naawa. Pero kasi parang feeling ko naman, lagi akong papadyak pag nag-decide para sa sarili ko, lagi akong merong mga backup. Lagi akong ganun mag-desisyon. Hindi ako impulsive. Lagi kong kung yung para sa sarili ko. Hindi ako naniniwala sa'yo, hindi ka impulsive. Impulsive ka. Sa kanya ba? Saving him every time. Hindi, actually, papadyak. Ito yung trivia, no? Kaya sabi ko po kanina, siguro dahil naging nanay lang ako, kaya ako naging ganito. Dati, as in, hindi ako niyan makokontak. Or hindi ako ang unang papasok sa utak niya para lapitan. And your point? Takot. O kumbaga, alam niya na hindi ko siya tutulungan. Noon. Kaya may ganun akong burden ngayon kasi ngayon talaga nagmamakaawa siya sa akin. Hindi mo siya obligasyon tulungan. Ano kung siya tinulungan nun? Oo nga po. Kasi ganun ako mag-isip ko. No. Bahala ka. Kaya mo yan dapat. Tama. Ako bakit ganito yung heart ko ngayon. Well, did you just patronize yourself in front of me? Hindi, no. You just did. Hindi, Papa. Hindi You ko just alam. You just did. Okay. You just did. You stop patronizing yourself. Yung point ko lang, Papa Jack. Yung ganong ugali, parang nagbago lang nung nagkaanak ako. Pero parang naging maawain yata ako. Parehas kayo magulang. You are a mom of one, he's a father of three. Nag-resign siya ng work habang buntis yung kanyang jowa. What kind of stupid decision would that? Why anyone would do that? Kasi alam niya may backup plan ka, ikaw? Opo. That's not okay. Tapos ganun din yung iniisip niya para dun sa isang, yung bunso. Ganun din. Parang hinihingian niya din. Ganun. Kaya po yung kanina sabi ko, yung magulang namin, hindi na talaga problema. Kami yung bunso po yung namumroblema. I'll stop right here. Mm. Ako naniniwala ako na alam mo ang gagawin mo. Kalaban mo lang sarili mo. Okay, now.
I'm going to tell you this purely not because of what the details that you told me tonight, but because from one breadwinner to the other. Ready? Yeah. Okay. Tayo mga breadwinners, actually very unique sa Asian to breadwinner. Yung mga bansa meron, pero in the Philippines, very prevalent talaga tayo. No? Parang trophy natin ito. Tama? Parang gano'n. Tayo mga breadwinners, we have this notion that our version of happiness and fulfillment comes from parting the little resources we have for ourselves to the other people because we assume that their problems are ours to fix. Meron tayong gano'n, no? Hindi tayo pampatahimik ng konsensya natin, hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain ng masarap, o hindi tayo makabili ng bagong gamit kasi iniisip natin na hindi, isolve ko na lang yung problem niya kasi ganito. You both have all your ligaments intact. Your limbs are intact. Kayong dalawa ng kuya mo. You practically have the same opportunities around. Raised by the same person, raised in the same household. Diba? Matalino naman yung kuya mo. He can save himself. Stop sending a message to him, the impression that he can always at any given time mess up and you're going to catch him. Kasi hindi niya, alam mo, ganito yan. No? Kung nasa midst ka ng buhay or you're falling or you're, climbing the ladder of life success, you will never know that the only way up is when you're at the rock bottom. Because if you choose to be down there, rock bottom, bobo ka na lang. In our conversation, maliwanag that you're not allowing him to hit the rock bottom. Tama? Hayaan mo siya. Kasi it's when he becomes so attached to himself, maybe in the moments of despair, kapag walang-wala na siya kasi kagagawan naman niya yan, maybe he can have an honest conversation sa sarili niya at sabihin niya na, kaya ko to. Hindi manggaling sa yan. Kaya mo yan. It means nothing. Kaya mo yan. O kuya, ito 3K o. Ano yun? Tama? Alam mo Elise, nung nag-decide ka na mag-usap tayo, Okay. alam mo ito nga sabihin ko sa'yo. Exactly. So practically, you know exactly what you need to do. You're just looking for someone to vet that yes, it's okay to let him be right now. Kasi parang hindi ko ma-accept yung okay ng nanay ko dahil alam ko yung, alam mo yun, may sarili siyang experience eh. Hindi ko naman basta makwento sa iba. Ganun. Yeah, isa pa yan. Plus the fact that your mother has spoken. Sinabi na nanay mo, pabayaan niyo siya. Nanay mo na. I will not defy your mother's advice. Okay? Opo. Good luck sa iyo, ma'am. No? Tandaan mo, your biggest role right now is a daughter and a mother. Yes. Okay. Alright? Opo. I'm proud of your compassion. Pero ilulugar natin. Salamat. Okay lang po. Opo. Salamat. Thank you, Papa. Bye-bye.